Ezra Kapitulo 1. Pinabalik ni Ciro ang mga Hudyo. Noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Persia, natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Jeremias nang udyokan ni Yahweh si Ciro na isulat at ipahayag sa buong kaharian ang utos na ito. Ito ang utos ni Emperador Ciro ng Persia. Ibinigay sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa buong daigdig, at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng templo sa Jerusalem na nasa Juda. Kayo na kanyang bayan, patnubayan nawa kayo ng inyong Diyos sa pagbabalik ninyo sa Jerusalem upang muling maitayo roon ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na sinasamba sa Jerusalem. Sino man sa inyo na nangingibang bayan, kung nais bumalik doon, dapat siyang tulungan ng kanyang mga kababayan. Dapat siyang bigyan ng pilak at ginto, mga bagay na kakailanganin, at mga hayop, gayon din ng mga kusang loob na handog para sa templo ni Yahweh sa Jerusalem. Bilang tugon, agad na nasipaghanda ang mga pinuno ng mga lipi ng Juda at Benjamin, gayon din ang mga pari at ang mga Levita, at ang mga iba pang inudyokan ng Espiritu ng Diyos upang muling itayo ang templo ni Yahweh sa Jerusalem. Tinulungan sila ng lahat ng mga nakapalibot sa kanila. Binigyan sila ng mga pilak at gintong lalagyan, mga bagay na kakailanganin, mga hayop, iba pang mamahaling gamit, bukod pa sa mga kusang kaloob na handog para sa templo. Ibinilik naman sa kanila ni Haring Ciro ang mga mangkok at tasa na dinala ni Haring Nebukadnezar sa templo ng kanyang mga Diyos pagkatapos na kunin ang mga iyon mula sa templo ni Yahweh. Ipinagkatiwala ni Haring Ciro kay Mitredat na ingat yaman ng kaharian ang pagbilang sa mga bagay na ibinalik. Ang mga ito'y binilang ni Mithredat sa harap ni Sesbazar na tagapamahala ng Juda. Ito ang bilang ng mga kagamitan. Palangga ng ginto, 30. Palangga ng pilak, 1,000. Lalagyan ng insenso, 29. Mangkok na ginto, 30. Iba't ibang sisidlang pilak, 410. Iba't iba pang kagamitan, 1,000. Lahat-lahat umabot sa 5,400 ang bilang ng mga lalagyang ginto at pilak na dinala ni Sesbazar nang bumalik siya sa Jerusalem mula sa Babylonia kasama ng iba pang mga dinalang bihag doon. Ezra Kapitulo 2. Ang listahan ng mga bumalik na bihag. Ito ang listahan ng mga dinalang bihag sa lalawigan ng Babylonia na bumalik sa Jerusalem at sa kani-kanilang bayan sa Juda. Nanirahan ang kanilang mga pamilya sa Babylonia simula pa nang ang mga ito ay dalhing bihag doon ni Haring Nebukadnezar. Ang kanilang pagbabalik, pinangunahan sila nina Zerubbabel, Joshua, Nehemias, Seraias, Relayas, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum at Baana. Ito ang bilang ng mga angka ng Israel na bumalik mula sa pagkabihag. Ito ang listahan ng mga angka ng Israelitang nakauwi. Paros, 2,172, Sephatiah, 372, Ara, 775, Pahat Moab sa mga anak nitong sina Jeshua at Joab, 2,812, Elam, 1,254, Zatu, 945, Zakai, 760, Bani, 642, Bebai, 623, Azgad, 1,222, Adonikam, 666, Bigvai, 2,056, Adin, 454, Ater, tinatawag ding Ezekias, 98,
Bezai 323, Jorah 112, Hasum 223, Gilbar 95. Ito naman ang listahan ng mga angkang nakabalik na nakatira sa mga sumusunod na bayan. Bethlehem 123, Netophah 56, Anatot 128, Azmavet 42, Jearim, Kafira at Beerot 743, Rama at Giba 621, Mikmas 122, Bethel at Hai 223, Nebo 52, Magbis 156, Elam 1254, Harim 320, Lod, Hadid at Ono 725, Jericho 345, Senaa 3630. Ito naman ang listahan ng mga angkan ng pari. Jedaias mula kay Jeshua 973, Imer 1052, Pashur 1247, Harim 1017. Ito naman ang listahan ng mga angka ng Levita, Jeshua at Kadmiel mula kay Hodavias 74, mga awit mula kay Asaph at 128 mga bantay pinto mula kay Salum, Ater, Talmon, Akub, Hatita at Sobay. 139 na mga manggagawa naman ng templo na nakabalik mula sa pagkabihag ay ang mga angka ni Ziha, Hasufa, Tabaot, Keros, Shiaha, Padon, Lebana, Hagaba, Akub, Hagab, Samlai, Hanan, Gidel, Gahar, Reas, Rezin, Nekoda, Gazam, Uza, Paseya, Besai, Asna, Menuim, Nefisim, Bakuk, Hakufa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harsa, Barko, Sisera, Tema, Nizayas at Hatifa. Bumalik din mula sa pagkabihag ang mga sumusunod na angka ng mga lingkod ni Solomon: Sotay, Hasoferet, Peruda, Jaala, Darkon, Jidel, Sephatayas, Hatil, Pokeret, Hazebaim at Ami. Ang kabuoang bilang ng mga nagmula sa angka ng mga manggagawa sa templo at ng mga lingkod ni Solomon ay bumalik mula sa pagkabihag ay 392. May 652 na buhat sa mga angkan ni Delaias, Tobias at Nekoda ang bumalik mula sa mga bayan ng Tel-Melah, Tel-Harsa, Kerub, Adan at Imer kahit hindi nila napatunayan na sila mga Israelita. Hindi rin mapatunayan ng mga sumusunod na angka ng mga pari ang kanilang pinagmulang lahi: Habayas, Hakos at Barzillai. Ang kauna-unahang ninuno ng angkang ito ay nakapag-asawa sa anak na babae ni Barzillai at Kediadita. Kaya't ang pangalan ng kanilang angkan ay mula sa pangalan ng kanyang biyanan. Hindi sila ibinilang ng mga pari sapagkat hindi nila napatunayan kung sino ang kanilang mga ninuno. Sinabihan sila ng tagapamahalang Hudyo na hindi sila maaaring kumain ng mga pagkaing handog sa Diyos hanggang wala pang pari na maaaring sumangguni sa Urim at Tumim. Ang kabuang bilang ng mga bumalik mula sa pagkabihag ay 42,360. Ang kanilang mga utosang lalaki at babae ay 7,337. Ang mga manunugtog na lalaki at babae ay 200. Ang mga kabayo ay 736, ang mga mola ay 245, ang mga kamelyo ay 435, ang mga asno ay 6,720. Nang dumating na sa templo ni Yahweh sa Jerusalem ang mga bumalik mula sa pagkabihag,
ilan sa mga pinuno ng mga angka nang nagbigay ng kusang loob na handog upang gamitin sa muling pagtatayo ng templo sa dating kinatatayuan nito. Ibinigay nila ang buo nilang makakaya para sa gawaing ito. Ang mga kabuuang naipon ay 500 kilong ginto, 2,800 kilong pilak at 100 kasuotan ng mga pari. Ang mga pari, ang mga Levita at ang ilang mga tao ay nanirahan sa loob mismo ng lungsod ng Jerusalem at sa palibot nito. Ang mga manunugtog, ang mga bantay sa templo at ang mga manggagawa sa templo ay naninirahan naman sa mga karatig bayan. Ang ibang mga Israelita ay nanirahan sa mga bayang pinagmulan ng kani-kanilang mga ninuno. Ezra Kapitulo 3. Muling sinimula ng pagsamba. Pagsapit ng ika-7 buwan, ang mga Israelita ay panatag ng nanirahan sa kani-kanilang bayan. Isang araw, lahat sila ay sama-samang nagtipon sa Jerusalem. Ang altar ng Diyos ng Israel ay muling itinayo ni Joshua na anak ni Jehozadak, kasama ang kanyang mga kapwa-pari at si Zerubbabel na anak ni Shealtiel, gayon din ang mga kamag-anak nito. Ginawa nila ito upang makapag-alay sa altar ng mga handog na susunugin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos. Bagamat takot sa mga naninirahan sa lupain ng mga nagsibalik na Hudyo, itinayo pa rin nila sa dating lugar ang altar. Doon ay muli silang nag-alay ng mga handog na susunugin para kay Yahweh sa umaga at sa gabi. Ipinagdiwang din nila ang pista ng mga tolda gaya ng nakasulat at araw-araw ay nagsusunog sila ng mga handog na ukol sa bawat araw. Bukod dito, nag-alay sila ng mga palagiang handog na sinusunog, mga handog para sa panahon ng pista ng bagong buwan at para sa lahat ng kapistahang itinalaga ni Yahweh. Nag-alay din sila ng mga kusang loob na handog para kay Yahweh. Sa pagsapit ng unang araw ng ika-7 buwan, sinimulan na nilang maghandog kay Yahweh kahit hindi pa nasimulang muling itayo ang templo. Sinimulan ang muling pagtatayo ng templo. Kumuha sila ng mga swelduhang tagatapyas ng bato at mga karpentero. Nagpadala rin sila ng mga pagkain, inumin at langis sa mga taga-Sidon at taga-Tiro bilang bayad sa mga punong cedar na dadalhin ng mga barko mula sa Lebanon patungo sa daungan ng Joppa. Ang lahat ng ito ay ginawa ng may pahintulot mula kay Haring Ciro ng Persia. Kaya't nagsimula na silang magtrabaho pagsapit ng ika-2 buwan ng ika-2 taon mula nang makabalik sila sa dating kinatatayuan ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Sama-sama nagtrabaho sina Zerubbabel na anak ni Shealtiel at Joshua na anak ni Jozadak, kasama ang iba pa nilang mga kababayan, gayon din ang mga pari at Levita. Sa katunayan, kasama sa gawaing ito ang lahat ng bumalik sa Jerusalem mula sa pagkabihag. Inatasan nilang mamahala sa pagtatayo ng templo ang Diyos ang mga Levita na ang edad ay 20 taong pataas. Ang mga nagtatrabaho sa pagtatayo ng templo ng Diyos ay pinamahalaan ni na Joshua at ng kanyang mga anak at mga kamag-anak, kasama sina Kadmiel at ang kanyang mga anak mula sa angkan ni Hodavias. Kasama rin ang mga anak ni Henadad, ang mga Levita at ang kanilang mga anak at mga kamag-anak. Nang inilalagay na ng mga manggagawa ang pundasyon ng templo ni Yahweh, pumwesto na ang mga nakabihis na pare, hawak ang kanilang mga trumpeta pati ang mga Levita na anak ni Asaph, na hawak ang kanilang mga pompiang. Nagpuri sila kay Yahweh ayon sa paraang itinuro ni Haring David ng Israel. Nagsagutan sila ng pag-awit ng mga papuri at pasasalamat kay Yahweh. Ito ang kanilang inawit. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman.
Malakas na isinigaw ng lahat ng tao ang kanilang papuri kay Yahweh sapagkat ang pundasyon ng templo ni Yahweh ay inilagay na. Marami ang matatandang pari, levita at pinuno ng mga angkan na nakakita sa unang templo ang umiyak ng malakas habang sinasaksihan ang paglalagay ng pundasyon ng bagong templo. Marami ring tao ang sumigaw ng may kagalakan. Dahil dito ay hindi na malaman kung alin ang sigaw ng kagalakan at alin ang sigaw ng pag-iyak, sapagkat ang ingay ng mga tao ay napakalakas at dinig sa malayo. Ezra Kapitulo 4. May sumalungat sa muling pagtatayo ng templo. Nang mabalitaan ng mga kaaway ng Juda at Benjamin na itinatayong muli ng mga bumalik mula sa pagkabihag ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, kinausap nila si Zerubbabel at ang mga pinuno ng mga angkan at sinabi sa kanila, "Tutulungan namin kayo sa pagtatayo ng templo sapagkat sinasamba rin namin ang inyong Diyos gaya ng pagsamba ninyo sa Kanya. Matagal na rin kaming nag-aalay ng handog sa Kanya simula pa noong panahon ni Haring Esarhaddon ng Assyria na siyang nagdala sa amin dito." Ngunit sinabi sa kanila ni Zerubbabel, Joshua at ng iba pang mga pinuno ng mga angkan, "Wala kayong karapatang tumulong sa amin para itayo ang templo ng aming Diyos. Gaya ng ipinag-utos ni Haring Ciro ng Persia, kami lamang ang magtatayo nito para kay Yahweh ang Diyos ng Israel." Dahil dito, ginulo at tinakot ng mga dati nang naninirahan sa lupaing iyon ng mga Hudyo upang hindi makapagtrabaho ang mga ito. May sinuhulan din silang mga opisyal ng pamahalaan ng Persia upang kumilos laban sa mga Hudyo at sirain ang plano ng mga ito. Ginawa nila ito mula noong panahon ni Ciro, noong panahong si Ciro pa ang emperador ng Persia hanggang sa panahon ng paghahari ni Dario. Sinalungat ang muling pagtatatag ng Jerusalem. Sa simula ng paghahari ni Xerxes, ang mga kaaway ng mga Hudyong nanirahan sa Juda at Jerusalem ay nagpalabas ng mga nakasulat na paratang laban sa kanila. Noon namang naghahari si Xerxes ng Persia, lumiham dito sina Bislam, Mitredat at Tabeel kasama ang kanilang mga kapanalig. Sinulat ang liham sa wikang Aramaiko, kaya't kinailangang isalin sa pagbasa. Sumulat din si Rehum na gobernador at si Simsai na kalihim ni Haring Artaxerxes tungkol sa kanilang pagtutol sa mga nangyayari sa Jerusalem. Mula kina Rehum na gobernador at Simsai na kalihim mula sa kanilang mga kapanalig na hukom, pinuno at sugo na galing sa Erek, Babylonia at Susa sa lupain ng Elam, kasama ng iba pang inilipat at ipinatira ng dakila at makapangyarihang si Assurbanipal sa lungsod ng Samaria at sa mga lugar sa lalawigang kanluran ng Euphrates. Ito ang nilalaman ng liham, isang pagbati sa kanyang kamahalan, Haring Artaxerxes. Buhat sa kanyang mga lingkod sa kanluran ng Euphrates, kamahalan, ipinapaabot po namin sa inyong kaalaman na ang paghimagsik at masamang lungsod ng Jerusalem ay muling itinatayo ng mga Hudyo na dumating mula sa mga bayang inyong nasasakupan at ngayon naninirahan doon. Naisaayos na po nila ang mga pundasyon ng lungsod at kasalukuyan namang itinatayo ang mga pader. Kamahalan, kung maitatayo po muli ang lungsod at pati ang mga pader nito, hindi na magbabayad ng mga buwis ang mga tao roon at mababawasan na ang malilikom na salapi para sa kaharian. Hindi po kami makakapayag na mangyari ito sapagkat kami po'y may pananagutan sa inyong kamahalan.
Ipinababatid namin ito sa inyo upang siyasatin ang talaan ng kasaysayan ng inyong mga ninuno. Matatagpuan po ninyo at mapapatunayan sa mga nakatalang kasaysayan na ang lungsod na ito ay mapaghimagsik at sakit ng ulo ng mga naunang hari at ng mga pinuno ng mga lalawigan. Noon pa may mahirap ng pamahalaan ng mga tao sa lungsod na ito. Iyan po ang dahilan kaya ito'y winasak. Ipinapaalam lamang po namin sa inyong kamahalan na kapag naitatag na ang lungsod at ang mga pader na ito, tapos na rin po ang inyong pamamahala sa lalawigang kanluran ng Euphrates. Ito naman ang sagot na ipinadala ng hari para kina Rehum na gobernador at Simsai na kalihim para sa kanilang mga kapanalig na naninirahan sa Samaria at sa mga lugar na nasa lalawigang kanluran ng Euphrates. Isang pagbati ang pinaparating ko sa inyo. Ang liham na ipinadaling ninyo ay isinalin sa aking wika at binasa sa harapan ko. Kaya't ipinag-utos kong gawin ang isang pagsisiyasat at napatunayan na noon pamang unang panahon ay naghimagsik na ang mga taga-Jerusalem laban sa mga hari. At ang paghihimagsik at pagsalungat nila sa pamahalaan ay naging karaniwang pangyayari na lamang doon. Binabayaran nga ng buwis ang mga makapangyarihang hari sa Jerusalem na naghari noon sa buong lalawigan ng kanluran ng Euphrates. Dahil dito, ipag-utos ninyong ihinto na ng mga lalaking iyon ang muling pagtatayo ng lungsod hanggat wala pa akong ipinalalabas na utos tungkol dito. Gawin ninyo agad ito bago pa sila lumikha ng pinsala sa aking kaharian. Pagkatapos mabasa ni Rehum, Simsai at ng kanilang mga pinunong kapanalig ang liham ni Haring Artaxerxes, agad silang nagtungo sa Jerusalem at pilit na pinahinto ang mga Hudyo sa muling pagtatayo ng lungsod. Ipinagpatuloy ang gawain sa templo. Napahinto nga ang pagtatayo ng templo sa Jerusalem hanggang sa 2 taon ng paghahari ni Dario ng Persia. Ezra Kapitulo 5. Nang panahong iyon, ang mga propetang sina Haggai at Zacarias na anak ni Ido ay nagpahayag ng propesiya sa pangalan ng Diyos ng Israel tungkol sa mga Hudyong nakatira sa Juda at Jerusalem. Nang marinig nila si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ni Joshua na anak ni Jozadak, ipinagpatuloy ng mga ito ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Tinulungan sila ng mga propeta ng Diyos. Agad naman dumating si Tatenai na gobernador ng kanlungan ng Euphrates at si Setar-Bozenai kasama ang iba pang mga pinuno. Tinanong ng mga ito sina Zerubbabel at Joshua, "Sinong nag-utos sa inyo na gawin at tapusin ang templong ito?" Tinanong pa nila, "Ano ang pangalan ng mga lalaking nagtatrabaho rito?" Ngunit binantayan ng Diyos ang pinuno ng mga Hudyo, kaya't hindi sila pinakailaman ng mga pinunong taga-Persia habang hindi pa nakakapag-ulat ang mga ito kay Emperador Dario at habang hinihintay nila ang sagot ng hari. Ito ang ulat na ipinadala ni Tatenai sa hari. "Sumainyo nawa ang kapayapaan, Haring Dario. Pinapaalam po namin sa inyong kamahalan na binisita na po namin ang lalawigan ng Juda. Ang templo po ng dakilang Diyos ay muling itinatayo sa pamamagitan ng malalaking tapyas ng bato at ang mga pader naman nito ay pinatitibay sa pamamagitan ng mga troso. Masigasig po ang kanilang pagtatrabaho at malaking bahagi na ang kanilang nagagawa. Tinanong po namin ang matatandang pinunong roon kung sinong nag-utos sa kanila ng gawing muli at tapusin ang templo. Tinanong din po namin ang kanilang mga pangalan upang maipaalam namin sa inyo kung sino-sino ang mga nangunguna sa gawaing iyon. Sinagot po nila kami ng ganito, "Kami ang mga lingkod ng Diyos ng langit at lupa.
at muli naming itinatayo ang templo na noong unang panahon ay pinatayo ng isang makapangyarihang hari ng Israel. Ngunit dahil ginalit ng aming mga ninuno ang Diyos ng kalangitan, sila ay pinabayaan niyang sakupin ng Kaldeyong si Nebuchadnezzar, hari ng Babylonia. Winasak ni Nebuchadnezzar ang templong ito at ang mga tao ay dinala niyang bihag sa Babylonia. Ngunit noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Babylonia, nagpalabas ito ng utos para muling itayo ang templo ng Diyos. Ipinabalik rin niya ni Haring Ciro ang mga kagamitang ginto at pilak sa templo. Ang mga iyon ay kinuha ni Nebuchadnezzar mula sa templo ng Jerusalem at inilagay sa kanyang templo sa Babylonia. Kaya ipinagkatiwala ni Haring Ciro ang mga kagamitang ito kay Sesbazar na itinalaga niya bilang gobernador ng mga Hudyo. Sinabi ng hari kay Sesbazar na dalhin ang mga iyon at ilagay sa templo sa Jerusalem. Inuutos din niya na muling itayo ang templo sa dati nitong lugar. Kaya naparito nga si Sesbazar at inilagay ang mga pundasyon sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Noon sinimula ng pagtatayo ng templo na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Sa katunayan nga ay hindi pa ito tapos. Ngayon, kung mamarapatin po ng inyong kamahalan, ipahanap po ninyo sa mga taguan ng mga kasulatan ng kaharian sa Babylonia kung tunay ngang ipinag-utos ni Haring Ciro na muling itayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem. Hinihiling po namin na ipabatid ninyo sa amin ang inyong pasya sa bagay na ito. Ezra Kapitulo 6. Muling natagpuan ang utos ni Haring Ciro. Nagpalabas nga ng isang utos si Haring Dario na saliksikin ang mga kasulatan ng kaharian na nakatago sa Babylonia at sa lungsod ng Ekbatana sa palasyong nasa lalawigan ng Media, natagpuan ng isang kasulatan na ganito ang nakasulat. Nang unang taon ng paghahari ni Ciro, nagpalabas ito ng isang utos na muling itayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem upang dooy mag-alay at magsunog ng mga handog. Kailangang ang templo ay 22 metro ang taas at 27 metro rin ang luwang. Ang bawat pundasyon nito ay dapat na 3 patong ng malalaking bato at sa ibabaw ng mga ito ay ipapatong naman ang isang troso. Lahat ng kaukulang bayad dito ay kukunin mula sa kabangyaman ng hari. Ang mga ginto't pilak na kagamitan sa templo ng Diyos ay dinala ni Haring Nebuchadnezzar sa Babylonia ay dapat ding isauli sa pinaglagyan nito sa templo ng Jerusalem. Iniutos ni Dario na ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Nang mabasa ito ni Haring Dario, gumawa siya ng liham bilang sagot kay Tatenai at sa mga kapanalig nito. Kay Tatenai na gobernador ng kanluran ng Euphrates, kay Setar-Bozenai at sa mga kasamahan nilang pinuno sa kanluran ng Euphrates, huwag na kayong makialam dyan. Hayaan ninyong ipagpatuloy ng gobernador at ng pinuno ng mga Hudyo ang pagtatayo ng templo ng Diyos. Sa dati nitong kinatatayuan, iniutos ko ring tumulong kayo sa gawaing ito. Ang lahat ng gastos dito ay kunin ninyo sa kabangyaman ng kaharian na mula sa mga buwis ng kanluran ng Euphrates. Dapat nabayaran agad ng husto ang mga taong ito upang hindi maantala ang gawain. Kailangang araw-araw kayong magbigay ng lahat ng mga hinihingi ng mga pari sa Jerusalem gaya ng batang toro, lalaking tupa at kordero na sinusunog bilang handog sa Diyos ng kalangitan, pati na trigo, asin, alak at langis. Gawin ninyo ito upang patuloy silang makapag-alay ng mababangong handog sa Diyos ng kalangitan at upang lagi nilang ipanalangin na pagpalain ng hari at ang mga anak nito. Ipinag-uutos ko rin na parusahan ng sinumang sumuway o magtangkang baguhin ang utos kong ito.
Isang biga ang huhugutin sa kanyang bahay. Patutulisin ang isang dulo nito at itutuhog sa katawan ng taong iyon. Ang kanyang bahay naman ay gagawing isang bunton ng basura. Pinili ng Diyos ng Jerusalem upang dooy sambahin siya, kaya papagsakin niya ang sinumang hari o alinmang bansa na susuway sa utos na ito at magtatangkang wasakin ng templong ito ng Diyos sa Jerusalem. Akong si Dario ang nag-uutos nito, kaya't dapat itong lubusang ipatupad. Itinalaga ang templo. Lubos ngang ipinatupad ni na Tatenai na gobernador at Setar-Bozenai, pati na ang kanilang mga kasamahang pinuno, ang ipinag-utos ni Haring Dario. Patuloy naman nagtrabaho ang pinuno ng mga Hudyo at malaking bahagi na rin ang kanilang nagawa dahil pinapalakas ng mga propetang sina Hagay at Zacarias ang kanilang loob. Tinapos nila ang pagtatayo ng templo ayon sa utos ng Diyos ng Israel at ipinatupad ni Ciro at Dario at Artaxerxes na magkakasunod na naging mga hari ng Persya. Nang ikatlong araw ng 12 buwan sa 6 na taon ng paghahari ni Dario, natapos nila ang pagtatayo sa templo. Ang buong sambayan ng Israel, mga pari at Levita, at ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay masayang nagdiwang sa pagtatalaga ng templo ng Diyos. Sa pagtatalagang ito, nag-alay sila ng 100 toro, 200 tupang lalaki at 400 na kordero. 12 kambing na lalaki naman ang inihandog nila para sa kasalanan ng buong Israel. Isa para sa bawat lipi ng Israel. Inilagay nila ang mga pari at Levita sa kani-kanilang tungkulin para sa paglilingkod sa Diyos sa templo sa Jerusalem gaya ng nakasulat sa aklat ni Moises. Ang Paskwa. Pagsapit ng 14 na araw ng unang buwan na sumunod na taon, ang Paskwa ay ipinagdiwang ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Sama-samang nilinis ng mga pare at Levita ang kanilang mga sarili ayon sa kautusan, at pagkatapos ay pinatay na nila ang mga korderong Pampaskwa para sa mga bumalik sa pagkabihag, para sa kanilang mga kapwa pari at para sa kanilang sarili. Ang mga handog ay kinain ng buong sambayanan ng Israel na bumalik mula sa pagkabihag. Kasalo nila ang lahat ng taong nakipagdiwang sa kanila, mga taong tumalikod na sa mga paganong gawain na mga naninirahan sa lupaing iyon upang sambahin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa loob ng 7 araw ay masaya nilang ipinagdiwang ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Tumulong sa kanila ang hari sa pagpapatayo ng templo ng Diyos ng Israel. Punong-puno sila ng kagalakan dahil niloob ni Yahweh na magmalasakit sa kanila ang hari ng Assyria. Ezra Kapitulo 7. Dumating si Ezra sa Jerusalem. Makalipas ang ilang panahon, nang si Artaxerxes ang hari ng Persya, dumating mula sa Babylonia ang isang lalaking nagngangalang Ezra. Nagmula siya sa angkan ni Aaron dahil ang kanyang ama na si Sirias ay anak ni Azarias na anak ni Hilkias. Si Hilkias naman ay anak ni Salum na anak ni Zadok. Si Zadok ay anak ni Ahitub na anak ni Amarias na anak ni Azarias. Si Azarias naman ay anak ni Merayot at apo ni Buki na anak ni Abiswa na anak ni Phinehas. Si Phinehas ay anak ni Eleazar at apo ni Aaron na pinakapunong pari.
Si Ezra ay isang eskriba na dalubhasa sa kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Si Ezra ay pinatnubayan ni Yahweh na kanyang Diyos, kaya't lahat ng kahilingan niya ipinagkaloob sa kanya ng hari. Noong 7 taon ng paghahari ni Artaxerxes, umalis si Ezra sa Babylonia patungong Jerusalem, kasama ang isang pangkat ng mga Israelita na kinabibilangan ng mga pari at mga Levita, mga awit, mga bantay sa pinto at mga tagapaglingkod sa templo. Umalis sila sa Babylonia ng unang araw ng unang buwan, at sa patnubay ng kanyang Diyos ay dumating siya sa Jerusalem ng unang araw ng 5 buwan. Buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito, at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Ang dokumentong ibinigay ni Artaxerxes kay Ezra. Ito ang nilalaman ng liham na ibinigay ni Haring Artaxerxes kay Ezra, ang pari at eskriba na dalubhasa sa kautosang ibinigay ni Yahweh sa Israel. Buhat kay Haring Artaxerxes para kay Ezra na pari at eskriba ng kautusan ng Diyos ng Kalingitan, ngayon ipinag-uutos ko na simulan sa mga Israelita, mga pari man o mga Levita, sa aking kaharian na gustong sumama sa iyo pabalik sa Jerusalem ay pahihintulutan. Isinusugo kita at ng aking 7 tagapayo upang siyasatin ang mga nagaganap sa Jerusalem at Juda. Alamin mo kung sinusunod nilang mabuti ang kautusan ng Diyos, ng inyong Diyos na ipinagkatiwala sa iyo. Dalhin mo ang mga ginto at pilak na ipinagkaloob ko at ng aking mga tagapayo sa Diyos ng Israel na ang templo ay nasa Jerusalem. Dalhin mo rin ang lahat ng pilak at gintong ipinagkaloob sa iyo mula sa buong lalawigan ng Babylonia. Gayon din ang mga kusang loob na handog na ibibigay ng mga Israelita at ng kanilang mga pari para sa templo ng Diyos sa Jerusalem. Tiyakin mo ang salaping ito ay gagamitin mo sa pagbili ng mga toro, mga lalaking tupa, at mga kordero, pati ng mga handog na pagkaing butil at alak na panghandog. Ihandog mo ang mga ito sa altar ng templo ng Diyos na nasa Jerusalem. Ang matitirang ginto at pilak ay maaari mong gamitin para na pati na ng iyong mga kababayan sa anumang naisin ninyo ayon sa kalooban ng inyong Diyos. Dalhin mo rin sa templo ng iyong Diyos sa Jerusalem ang mga kagamitang ibinigay sa iyo para gamitin sa paglilingkod sa templo. Kung may iba ka pang kailangan para sa templo, kumuha ka mula sa kabangyaman ng hari. Ako si Haring Artaxerxes ay nag-uutos sa lahat ng ingat yaman sa lalawigan ng kanluran ng Euphrates na ipagkaloob agad ninyo kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan ng Diyos ng Kalangitan ang anumang hingin niya sa inyo. Maaari ninyo siyang bigyan ng hanggang 3,500 kilong pilak, 100 malalaking sisidlang puno ng trigo, 10 malalaking sisidlang puno ng alak, 10 malaking sisidlang puno ng langis, ng olibo, at gaano man karaming asin na kakailanganin. Ibigay ninyo ang lahat ng kailangan sa templo na ipinag-uutos ng Diyos ng Kalangitan. Kung hindi ay baka ibaling niya ang kanyang galit sa aking kaharian at sa aking mga anak. Labag din sa batas na pagbayari ng buwis sa mga pari, Levita, mga awit, bantay sa pinto, manggagawa o iba pang mga naglilingkod sa templong ito ng Diyos. At ikaw naman, Ezra, gamitin mo ang karunungang ibinigay sa iyo ng iyong Diyos. Maglagay ka ng mga tagapamahala at mga hukom ng mga ngasiwa
sa lahat ng tao sa lalawigan ng kanluran ng Euphrates. Ang ilalagay mo ay ang marurunong sa kautusan ng Diyos. Sa hindi naman marurunong, ituro mo sa kanila ang kautusan. Ang lahat ng sumuway sa mga utos ng Diyos o sa mga utos ng hari ay paparusahan ng kamatayan o pagkabihag o pagsamsam ng kanyang mga ari-arian o pagkabilanggo. Pinuri ni Ezra ang Diyos. Sinabi ni Ezra, purihin si Yahweh ang Diyos ng ating mga ninuno. Inudyokan niya ang hari upang pagandahin ang templo ni Yahweh na nasa Jerusalem. Sa tulong ng Diyos, napapayag ko ang hari at ang kanyang mga tagapayo, pati ang lahat ng kanyang makapangyarihang pinuno. Lumakas ang aking loob sapagkat pinatnubayan ako ni Yahweh na aking Diyos upang tipunin at isama ang mga pangunahing lalaki ng Israel. Ezra Kapitulo 8. Ang mga bumalik mula sa Babylonia. Ito ang listahan ng mga pinuno ng mga angka na dinalang bihag sa Babylonia at bumalik na kasama ni Ezra noong panahon ng paghahari ni Artaxerxes. Ang angka ni Phinehas ay si Gershom, sa angka ni Itamar si Daniel, sa angka ni David ay si Hattus na anak ni Zechanias. Ang angka ni Baros ay si Zacharias at ang mga kasama niyang 115 lalaki. Sa angka ni Pahat Moab ay si Eliohenai na anak ni Zarias at ang kasama nilang 200 na lalaki. Sa angka ni Zatu ay si Zechanias na anak ni Jahaziel at ang kasama nilang 300 lalaki. Sa angka ni Adin ay si Ebed na anak ni Jonathan at ang kasama nilang 50 lalaki. Sa angka ni Elam ay si Isaiah na anak ni Atalias at ang kasama nilang 70 lalaki. Sa angka ni Zephatias ay si Zebadias na anak ni Mikael at ang kasama nilang 80 lalaki. Sa angka ni Joab ay si Obadias na anak ni Jehiliel at ang kasama nilang 218 lalaki. Sa angka ni Bani ay si Selomit na anak ni Josephias at ang kasama nilang 116 lalaki. Sa angka ni Bebay ay si Zecharias na kanyang anak at ang kasama nilang 28 lalaki. Sa angka ni Azgad ay si Johanan na anak ni Hakatan at ang kasama nilang 110 lalaki. Sa angka ni Adonikam ay sina Eliphelet, Joel at si Marias ang huling dumating bukod sa kasama nilang 60 lalaki. Sa angka ni Bigvai ay sina Utai, Zakur at ang kasama nilang 70. Humanap si Ezra ng mga Levita. Sinabi ni Ezra, tinipon ko sila sa ilog na umaagos papuntang Ahava at 3 araw kaming tumigil doon. Nalaman ko roon na may mga pari sa grupo ngunit walang Levita. Dahil dito ipinatawag ko ang mga pinuno, sina Eliezer, Ariel, Semaias, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharias at Mesulam at ang mga gurong sina Joarib at Elnathan. Isinugo ko silang lahat kay Ido na pinuno ng Kasifia para hilingin sa kanya at sa kanyang mga kapanalig na manggagawa ng templo na magpadala ng mga taong maglilingkod sa templo ng Diyos. Sa tulong ng Diyos ay pinadali nila sa amin si Serebias, isang matalinong lalaking Levita na mula sa angkan ni Mali. May mga kasama siyang anak at kapatid na ang kabuang bilang ay 18. Ipinadala rin nila sina Hashabias at Jesaias na nagmula sa angkan ni Merari. 20 kamag-anak naman ang kasama nito. Napadagdag pa sa kanila ang 220 trabahador ng templo na ang mga ninunong ay inatasan ni Haring David at ng kanyang mga opisyal upang tumulong sa mga Levita. Nakalista lahat ang kanilang mga pangalan.
Pinangunahan ni Ezra ang mga tao sa pag-aayuno at pananalangin. Doon sa pampang ng ilog Ahava, sinabi ko sa buong grupo na kaming lahat ay mag-aayuno at maninikluhod sa harap ng aming Diyos upang hilingin sa Kanya na patnubayan kami at ingatan sa paglalakbay, pati na ang aming mga anak at mga ari-arian. Nahihiya akong humiling sa hari ng mga kawal na magbabantay sa amin laban sa mga kaaway habang kami naglalakbay sapagkat nasabi ko na sa hari na pinapatnubayan ng aming Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Napopoot siya at nagpaparusa sa mga nagtatakwil sa Kanya. Nag-ayuno nga kami at hiniling sa Diyos na naway ingatan kami at pinakinggan naman niya ang aming kahilingan. Ang mga handog para sa templo. Mula sa mga pangunahing pari ay pinili ko sina Serebias at Hashabias at 10 iba pa na pawang mga kamag-anak din nila. Pagkatapos ay tinimbang ko at ibinigay sa mga pari ang mga pilak at ginto at lalagyang ipinagkaloob ng hari at ng kanyang mga tagapayo at mga pinuno at ng buong Israel upang gamitin sa templo. Ang mga ibinigay ko sa kanila ay 22,750 kilong pilak, 100 sisidlang pilak na may bigat na 70 kilo, 3,500 kilong ginto, 20 mangkok na ginto na ang timbang ay 8 kilo at 4 na guhit, at 2 mangkok na yari sa pinong tanso na kasing halaga ng mga mangkok na ginto. Sinabi ko sa kanila, kayo'y banal sa harap ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Sagrado rin naman ang lahat ng pilak at gintong kagamitan na iniaalay kay Yahweh bilang mga kusang loob na handog. Ingatan ninyong mabuti ang mga ito hanggang sa makarating kayo sa templo, sa silid ng mga pari kung saan titimbangin ang mga ito sa harap ng mga punong pari, mga Levita at mga pinuno ng mga angkan ng Israel sa Jerusalem. Pinamahalaan nga ng mga pari at mga Levita ang mga ginto, ang mga pilak at ang mga lalagyan. Kinuha nila ang mga ito at dinala sa templo ng aming Diyos sa Israel. Ang pagbabalik sa Jerusalem. Umalis kami sa pampang ng ilog Ahava at naglakbay patungong Jerusalem noong 12 araw ng unang buwan. Pinatnubayan kami ng aming Diyos at iningatan kami sa anumang pananalakay at pananambang ng mga kaaway. Pagdating namin sa Jerusalem, 3 araw kaming nagpahinga roon. Noong 4 na araw, nagtungo na kami sa templo at pagkatapos timbangin doon ang mga pilak, ang mga ginto at ang mga lalagyan, ipinagkatiwala namin ang mga ito sa paring si Merimot na anak ni Urias, Eleazar na anak ni Phinehas, at sa mga Levitang sina Jozabad na anak ni Joshua at Noadias na anak ni Binui. Ang lahat ay binilang at tinimbang, at ang timbang ng bawat isa ay inilista. Ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay nagdala ng mga handog na susunugin para sa Diyos ng Israel. Nag-alay sila ng 12 toro para sa buong Israel, 76 na tupang lalaki at 77 kordero. Nag-alay din sila ng 12 kambing na lalaki bilang handog para sa kasalanan. Ang lahat ng ito ay sinunog bilang handog kay Yahweh. Ibinigay din nila ang mga gobernador at mga pinuno ng lalawigan sa kanluran ng ilog Euphrates ang nakasulat sa utos ng hari. Sa bisa ng utos na ito ay tumulong ang mga pinuno sa buong bayang Israel at sa pagsamba sa templo ng Diyos. Ezra Kapitulo 9. Nalaman ni Ezra na may mga Hudyong nag-asawa ng di-Hudyo. Nang magawa na ang mga bagay na ito, kinausap ako ng mga pinuno na dala ang ganitong ulat. Hindi iniwalay ng bayang Israel, kasama na rito ang mga pari at ang mga Levita,
ang kanilang sarili mula sa mga naninirahan sa lupain gaya ng mga Kanineo, Heteo, Perezeo, Jebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo at Amoreo. Dahil dito, gumaya sila sa mga karumal-dumal na gawain ng mga taong ito. Nakipag-asawa sila at ang kanilang mga anak na lalaki sa mga kababaihan doon. Kaya't ang banal na lahi ay nahaluan ng ibang mga lahi. At ang mga pinuno at tagapanguna pa nila ang pasimuno sa pagtataksil na ito. Nang marinig ko ito ay sinira ko ang aking damit at balabal. Bumunot ako ng buhok sa aking ulo at sa aking balbas at naupong nanlulumo. Nakaupo ako noon na nagdadalamhati hanggang sa oras ng panggabing handog. Maya-maya ay nagdatingan na ang mga tao sa paligid ko. Sila ang mga nabagabag dahil alam nila ang sinabi ng Diyos ng Israel tungkol sa kataksilan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Nang oras na ng pag-aalay ng panggabing handog, tumayo ako sa aking pagdadalamhati na suot pa rin ang aking sirang damit. Lumuhod ako at nanalangin nakataas ang mga kamay kay Yahweh na aking Diyos. Sinabi ko sa kanila, O Diyos, wala po akong mukhang maihaharap sa inyo sapagkat ang aming kasamaan ay patong-patong na at ngayon lampas na sa aming mga ulo. Ang aming kasalanan ay abot na sa langit mula pa sa panahon ng aming mga ninuno hanggang ngayon. Kami po na inyong bayan ay lubog na sa kasalanan dahil po sa aming mga kaaway. Dahil po sa aming mga kasalanan, kami pati ang aming mga hari at mga pari ay pinabayaan ninyong madaig at masakop ng mga hari ng ibang mga lupain. Pinagpapatay nila kami, binihag at pinagnakawan. Ganap ang pagyurak na nangyari sa amin maging hanggang sa kasalukuyan. Gayunman, Yahweh na aming Diyos, pinakitaan pa rin ninyo kami ng kagandahang loob maging ito may sa isang maikling panahon lamang. Ilang tao ang pinalaya ninyo mula sa pagkaalipin at ligtas na pinatira sa banal na dakong ito upang bigyan ninyo ng bagong pag-asa at buhay. Kami po'y mga alipin, ngunit hindi ninyo pinabayaan sa pagkaalipin. Sa halip, ipinakita ninyo ang inyong tapat na pag-ibig nang inudyokan ninyo ang mga hari ng Persya na sumang-ayon sa amin at pahintulutan kaming mamuhay at muling itayo ang templo na nooy wasak na wasak. Iningatan din ninyo kami sa Juda at sa Jerusalem. Ngunit ngayon, O aming Diyos, ano pa ang masasabi namin pagkatapos ng lahat ng ito? Muli naming sinuway ang inyong mga utos na sa amin ibinigay ninyo sa pamamagitan ng mga lingkod ninyong propeta. Sinabi nila sa amin na ang lupaing aming papasukin at aariin ay isang maruming lupain sapagkat ang mga nakatira rito ay punong-puno ng mga gawaing karumal-dumal. Sinabi rin nila sa amin na kailanmay huwag kaming mag-aasawa sa mga iyon at huwag din naming tulungang umunlad ang kanilang kabuhayan kung gusto naming pakinabangan ang mga pagpapala sa lupaing iyon at maipamana namin ito sa aming mga susunod na salinlahi magpakailanman. Kahit naranasan na namin ang inyong parusa dahil sa aming mga kasalanan at kamalian, alam namin, O aming Diyos, na ang parusang iginawad ninyo sa amin ay kulang pa sa dapat naming tanggapin. Sa halip, pinahintulutan pa ninyo kaming mabuhay. Muli pa naming susuwayin ang inyong mga utos at makikipag-asawa kami sa mga taong ito na kasuklam-suklam ang mga gawain. Kung gagawin namin ito'y labis kayong mapupuot sa amin at wawasakin ninyo kami hanggang sa maubos. O Yahweh, Diyos ng Israel, kayo ay makatarungan.
Subalit niloob ninyong may matira sa aming lahi. Inaamin po namin ang aming kasalanan sa inyo at wala po kaming karapatang humarap sa inyo dahil dito. Ezra Kapitulo 10. Nakipaghiwalay ang mga may asawang hindi kalahi. Habang si Ezra ay nakadapang nananalangin sa harap ng templo at tumatangis na ipinapahayag ang mga kasalanan ng bayan, pumalibot sa kanya ang napakaraming tao na buong kapaitan ding tumatangis. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Secanias na anak ni Higilhiel mula sa angkan ni Elam, "Nagtaksil kami sa ating Diyos dahil nag-asawa kami ng mga babaeng dayuhan. Gayunmay, may pag-asa pa rin ang Israel sa kabila ng lahat ng ito. Kaya't sumusumpa kami ngayon sa ating Diyos na palalayasin at hihiwalayan namin ang mga babaeng ito, pati na ang mga anak nila. Gagawin namin ang payo mo at ang iba pang mga pinuno na may paggalang sa utos ng ating Diyos. Tutuparin namin ang mga anumang itinakda ng kautusan. Bumangon ka at gawin mo ito sapagkat ito'y pananagutan mo at kami nasa likuran mo." Tumayo nga si Ezra at pinanumpa niya ang mga pinakapunong pari at levita, pati na ang buong Israel, na gagawin ng mga ito ang sinabi ni Secanias. Pagkatapos ay umalis si Ezra sa harap ng templo at pumunta sa silid ni Jehohanan na anak ni Eliasib. Pinalipas niya roon ang magdamag na nagdadalamhati dahil sa kataksilan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Hindi siya kumain at uminom ng anuman. Isang mensahe ang ipinahayag sa buong Juda at Israel para sa lahat ng bumalik mula sa pagkabihag na kailangang dumalo sila sa isang pagpupulong sa Jerusalem. Ayon sa utos ng mga pinuno, sasamsamin ang lahat ng ari-arian ng sinumang hindi dumalo sa loob ng 3 araw. Bukod dito ay aalisan pa sila ng karapatang makabilang sa sambayanan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Sa loob ng 3 araw, ang mga kalalakihan ng Juda at Benjamin ay nagtipon nga sa harapan ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Noong 20 araw ng 9 na buwan, ang mga tao'y nanginginig dahil sa kahalagahan ng bagay na pinag-uusapan at dahil din sa napakalakas na ulan. Tumayo ang paring si Ezra at sinabi sa kanila, "Nagtaksil kayo sa Diyos nang mag-asawa kayo ng mga babaeng banyaga at dahil dito'y pinalaki ninyo ang pagkakasala ng Israel. Kaya nga ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan kay Yahweh na Diyos ng inyong mga ninuno at gawin ninyo ang kanyang kagustuhan. Humiwalay kayo sa mga taga rito, palayasin at hiwalayan din ninyo ang inyong mga asawang banyaga." Pasigaw na sumagot ang buong kapulungan, "Gagawin namin ang anumang sasabihin mo sa amin. Ngunit masyadong marami ang mga tao at napakalakas ng ulan. Hindi kami makakatagal sa labas. Hindi rin naman matatapos ang bagay na ito sa loob lamang ng 1 o 2 araw sapagkat napakarami naming gumawa ng kasalanang ito. Ang mga pinuno na lamang namin ang pananatilihin mo rito para kumatawan sa buong bayan. Pagkatapos ay itakda ninyo ang pagparito ng lahat ng may asawang banyaga, kasama ang matatandang pinuno at mga hukom ng kani-kanilang lungsod. Sa ganitong paraan ay mawawala ang galit ng Diyos dahil sa bagay na ito." Walang sumalungat sa balak na ito maliban kina Jonathan na anak ni Asahel at Jahzehayas na anak ni Tikva. Sila na may sinuportahan nila Mesulam at Sabetay na isang Levita. Silang ayunan ang mga bumalik mula sa pagkabihag ng mga bumalik sa
mula sa pagkabihag ang balak na iyon, kaya pumili ang paring si Ezra ng mga lalaki mula sa mga pinuno ng mga angkan at inilista ang kanilang mga pangalan. Nang unang araw ng 10 buwan, sinimula nila ang kanilang pagsisiyasat at sa loob ng sumunod na 3 buwan ay nasiyasat nila ang lahat ng kaso ng mga lalaking may mga asawang banyaga. Ang mga lalaking may mga asawang banyaga. Ito ang listahan ng mga lalaking may asawang banyaga. Sa mga pari mula sa angkan ni Joshua at ng kanyang mga kapatid, ang mga anak ni Jehozadak na sina Maaseyas, Eliezer, Jarib at Gedalia. Nangako silang palalayasin at hiwalayan ang kanilang mga asawa. Nag-alay din sila ng lalaking tupa bilang handog na pambayad sa kasalanan. Mula sa angkan ni Immer, sina Hanani at Zebadias. Mula sa angkan ni Harim, sina Maaseyas, Elias, Semayas, Chiliel at Uzias. Mula sa angkan ni Pashur, sina Elionai, Maaseyas, Ismael, Netanel, Jozabad at Elasa. Sa mga Levita, sina Jozabad, Simei, Petanias, Judah, Eliezer at Kelayas. Nakilala rin sa pangalang Kelita. Sa mga awit, si Eliasib. Sa mga bantay sa pinto ng templo, sina Salum, Telem at Uri. Mula sa angkan ni Paros, sina Rameas, Izias, Malkijas, Mijamin, Eleazar, Malkijas at Benanias. Mula sa angkan ni Elam, sina Matanayas, Zekarayas, Jiliel, Abdi, Jeremot at Elias. Mula sa angkan ni Zatu, sina Elionai, Eliasib, Matanayas, Jeremot, Zabad at Aziza. Mula sa angkan ni Bebay, sina Jehohanan, Hananias, Zabay at Atlay. Mula sa angkan ni Bani, sina Mesulam, Maluk, Adayas, Jasub, Seal at Jeremot. Mula sa angkan ni Pahat Moab, sina Adna, Helal, Benanias, Maaseyas, Matanayas, Bezalel, Binui at Manases. Mula sa angkan ni Harim, sina Eliezer, Isijas, Malkijas, Semayas, Simeon, Benjamin, Maluk at Semarias. Mula sa angkan ni Hasum, sina Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manases at Simei. Mula sa angkan ni Bani, sina Maaday, Amram, Ulwel, Benanias, Bedayas, Heluhi, Vanayas, Merimot, Eliasib, Matanayas, Matenai at Chawasu. Mula sa angkan ni Binui, sina Simei, Selemayas, Nathan, Adadayas, Maknadebay, Sasai, Sarai, Azarel, Selemayas, Seramayas, Salum, Amarayas at Jose. Mula sa angkan ni Nebo, sina Jiliel, Matayas, Zebad, Zebina, Jadai, Joel at Benanias. Ang lahat ng ito ay may mga asawang banyaga na hiniwalayan nila at pinaalis kasama ang kanilang mga anak.